Magandang umaga mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino. Base sa ating latest na update patungkol sa lokasyon nitong si Bagyong Tino, ito ay huling namataan dito sa vicinity ng Bacolod City, Negros Occidental. Subalit meron din tayong update dahil sa susunod na slide ipapakita natin yung ika-4 na beses na naglandfall na ito si Bagyong Tino. Sa kasalukuyan, ito yung lokasyon na kung saan naroon itong si Bagyong Tino. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata na umaabot ng 140 km per hour at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 195 km per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At dito, base sa ating radar images, ayan, ito na yung ika-4 na paglandfall niya kaninang 11:10 ng umaga sa San Lorenzo, Guimaras. So yung unang landfall niya ay kaninang madaling araw sa Silago, Leyte, 5:10 naman kanina sa Borbon, Cebu. Ikatlo naman ay 6:40 ng umaga sa Sagay City, Negros Occidental. At yung latest na landfall niya ay yung binanggit natin kanina sa San Lorenzo, Guimaras. Para sa magiging track o yung tatahakin pa nitong si Bagyong Tino, sa mga susunod na oras ay babaybayin niya o muli siyang magla-landfall dito sa Panay Islands and eventually ay dadaan siya dito sa Sulusi at pupunta na siya dito sa northern portion ng Palawan. Posible ito na maglandfall dito sa ilang islands dito sa Palawan. And by Wednesday, bukas po ng umaga ay base sa ating analysis ay nasa labas na ito ng ating kalupaan. Magtutuloy-tuloy pa rin yung pagkilos nito pa kanluran, hilagang kanluran and by Thursday ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Mananatili siya na nasa typhoon category throughout its passage or yung sa habang binabaybay niya. And by Friday ay nandito na ito sa eastern part ng Vietnam. So dahil dito ay may nakataas pa rin tayo na signal number 4. Kasama dyan yung probinsya, yung central and southern portion ng Antique, kasama yung Cuyo Islands, probinsya ng Guimaras, Iloilo, Capiz, southern portion ng Aklan, ganun din naman yung southern portion ng Negros Occidental at Negros Oriental. Signal number 3 naman, dito sa mga nakakulay orange, yung northern portion ng Aklan at ganoon din naman yung northern portion ng Antique, kasama yung Kaluya Islands, yung southern portion ng Masbate, kasama ang Cebu, northern portion ng Cebu, kasama ang Bantayan Islands, at yung central portion ng Negros Occidental, ganoon din sa Negros, yung central portion ng Negros Oriental, kasama din yung northern portion ng Palawan. So kasama yung Calamian Islands at Kaluya Islands. And signal number 2 naman dito sa mga nakakulay dilaw, yung northern part pa rin ng Palawan, yung southern part ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, yung probinsya ng Romblon, yung central portion ng Masbate, yung western section nitong Biliran, ganun din yung western part ng Leyte, kasama yung Camotes Island, yung natitirang bahagi ng Cebu, yung central part din nitong Negros Occidental at central part ng Negros Oriental, at yung northwestern part nitong probinsya ng Bohol. Signal number 1 naman, itong mga nakakulay asul. So yung central part ng Palawan, kasama rin yung central and northern part ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, yung southern portion nitong Marinduque, southern Quezon, kasama yung Burias Island, Ticao Islands, yung northeastern part nitong probinsya ng Masbate, yung southwestern part ng Albay, yung probinsya ng Sorsogon, western portion nitong northern Samar, yung western and central portion nitong probinsya ng Samar, northern and eastern portion nitong Biliran, natitirang bahagi ng Leyte, northwestern portion nitong southern Leyte, at natitirang bahagi ng Cebu. Ganon din naman dito sa probinsya ng Siquijor at natitirang bahagi ng Negros Oriental. So yun po yung merong mga kinalaman sa lakas ng hangin from signal 1 hanggang signal number 4. Lalo na sa signal number 4, yung mga pagbugso ng hangin na yan, at least 89 kilometers per hour, ay yan po yung mapaminsalang mga lakas ng hangin na posibleng makapagpatumba ng mga puno at kung gawa sa light materials yung ating kabahayan, ito po yung mga madadamage. Kaya gusto po natin na i-emphasize yung kapag pinalikas na po tayo, ay lumikas na po tayo. Bukod dun sa lakas ng hangin na directly associated dito kay Bagyong Tino, meron ding pagbugso ng hangin na dala naman ng northeast monsoon
at shear line yan sa Luzon at ganoon din naman yung trough or yung extension nitong si Bagyong Tino. Dito yan sa, yung extension ni Bagyong Tino ay nakakaapekto dito sa Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Dahil naman sa amihan at sa wind shear, may pagbugso din tayo ng hangin dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maaaring umabot ng 88 kilometers per hour yung mga pagbugso ng hangin na yan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Magpapatuloy po yung pagbugso ng hangin na yan hanggang sa Wednesday. Yun po yung mga may kinalaman sa hangin patungkol dito kay Bagyong Tino at iba pang systems na nakakaapekto sa atin. Ngayon naman, yung mga pag-ulan na magiging epekto sa susunod na 24 oras. Ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali. Itong mga nakapula po, ito yung torrential rains na more than 200 millimeters na pag-ulan yung ating nakikita. At ibig sabihin ng ganitong amount, posible yung widespread na mga pagbaha. At kung nakatira tayo sa mga bulubunduking lugar, kung nakapula po yung probinsya kung saan tayo nakatira, ay posible din yung mga landslide. Dito yan sa probinsya ng Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. At dito naman sa mga naka-orange, yan yung 100 to 200 millimeters. Ang ibig sabihin naman yan, sa isang probinsya, posible yung multiple o yung kalat-kalat na mga pagbaha. Dito yan sa probinsya ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Quezon, ganun din dito sa Cebu, Siquijor at Bohol. Yung kulay dilaw naman, yan yung 50 to 100 millimeters for the next 24 hours. Ang ibig sabihin naman yan ay posible yung mga flash floods o yung mga biglaang pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, mabababang lugar o sa mga flood-prone areas, mga bahain talaga. Dito yan sa probinsya ng Rizal, Isabela, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Marinduque, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ganun din dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Yung sa mga walang kulay naman po, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan pero hindi lang kasing lakas nung mga naka-highlight na may kulay. Simula po bukas ng tanghali naman hanggang sa susunod na hanggang sa Thursday ng tanghali, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan. By this time, nandito na po sa West Philippine Sea itong si Bagyong Tino. At nakataas pa rin sa orange o 100 to 200 dito sa Palawan, Occidental Mindoro. At 50 to 100 naman dito sa probinsya ng Aurora, Quezon, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Aklan, Romblon, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras. Nagtataka po tayo, bakit po kaya may dilaw pa rin dito although nakalabas na ng kalupaan itong si Bagyong Tino. Ito po ay dahil sa shear line at mas i-elaborate po natin yan sa mga susunod na slide. At meron pa rin po tayo nakataas na storm surge warning. Yung mga nakapula po dito, ibig sabihin yan ay more than 3 meters na storm surge yung posibleng makaapekto sa ating coastal areas. Again, yung storm surge po ay dala kapag may bagyo, so yung lakas ng hangin at yung alon na pwedeng humampas sa dalampasigan, ito po yung warning na yun o tinatawag din natin na daluyong. Yung orange naman po, yan yung 2.1 hanggang 3 meters na paghampas ng alon sa ating mga dalampasigan. Yung dilaw naman, yan yung 1 to 2 meters. Kaya kung nakatira po tayo sa coastal areas ay at alam natin na posible tayong maabutan ng ganito kalalakas na alon ay makipag-coordinate po tayo sa ating LGUs o local DRRM offices. Ang difference naman po, dahil may nakataas din tayo na gale warning. Yung gale warning naman, kapag pumalaot po tayo, ganun. Ito naman yung matataas na alon na ma-encounter natin. Kaya hindi po natin ini-encourage yung anumang aktibidad dito sa mga naka-highlight na pula sa mga baybay dagat natin. At ganoon din naman dahil sa northeast monsoon ay may pagbugso din tayo o matataas na alon kapag pumalaot tayo dito sa may probinsya ng Cagayan or northeastern part ng Luzon, ganoon din dito sa Quezon and coastal areas ng Bicol region at yung buong Visayas, ganoon din sa southern part ng Mimaropa, particular na dito sa northern portion ng Palawan. Also, meron po tayong nakataas na heavy rainfall warning. Yung kaninang pinakita po natin ay yung weather advisory. Yung time frame po nun ay for the next 24 hours, for the next 3 days. Itong heavy rainfall warning naman po, ito yung sa susunod na 3 oras. So, yung 3 oras na yan ay nagpapakita na kapag nakakulay pula,
more than 30 millimeters na within 3 hours lang. At ito rin po yung heavy rainfall warning din, yung warning na nagte-text po sa atin kapag yellow na or orange na sa lugar natin, yan yung nagme-message through NDRRMC. At kapag po nakakulay pula, ibig sabihin karampatang action na yung dapat nating gawin. At ganoon din naman po dito sa mga nakakulay orange, ay yan po ay 15 to 30 millimeters for 3 hours lang na duration. At itong mga dilaw naman, kasama po dito sa nakakulay blue, yan yung expecting tayo ng thunderstorm activity. So, although hindi siya nakapasok doon sa heavy rainfall warning, pero makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. At dala po yan nung shear line. Yung shear line naman po, ayan yung salubungan ng hangin na dala ng amihan at saka yung easterlies or yung hangin na galing sa Pacific Ocean. At ganoon din naman yung epekto ng northeast monsoon na magdadala rin ng mga pag-ambon o light rain sa malaking bahagi ng Luzon. Yung binanggit po natin kanina na satellite image, meron po tayong mga hindi dun in-explain. Ito po yung shear line na kakasabi lang po natin, and then yung amihan din, at gusto po rin natin i-update yung ating mga kababayan. Dahil kaninang alas 8 ng umaga, yung low pressure na binabantayan natin dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng naging bagyo. At ito po ay bibigyan din natin ng local name na uwan or sa Bisaya po ito ng ibig sabihin ay ulan. Sa kasalukuyan ito ay nasa layong 1,985 kilometers east ng northeastern Mindanao. Kahit na nasa labas pa po ito ng PAR ay dahil naging bagyo na siya ay naglabas na rin po tayo ng tropical cyclone advisory. At sa susunod na slide po, ito po ay zoom lang natin para mas maipakita yung itsura ng mga kaulapan na kaugnay dito sa tropical depression na tatawagin natin na uwan kapag pasok niya ng Philippine Area of Responsibility. So ito po yung ating track. So tropical depression siya sa kasalukuyan, pero nakikita natin na yung paglakas niya into tropical storm, eventually severe tropical storm into typhoon, ay nakikita natin na malakas yung mataas yung posibilidad. At papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ng typhoon category by Friday night or Saturday ng umaga. Kaya heads up po sa ating mga kababayan dahil although medyo may kalayuan pa siya at posible pa na magbago yung track nito, pero gusto po natin in advance na i-inform yung ating mga kababayan patungkol dito sa sa tropical depression na ito na muli ay posibleng makaapekto sa atin lalo na sa darating na weekends. Again po, gusto po natin na iparating sa ating mga kababayan na yung mga reports po natin na ito, ang gusto po nito after all ay mapaghanda yung ating mga kababayan at mabawasan yung mga damages, ganun na rin sa ating properties or ganun na rin sa ating mga buhay. Na kung posible naman na lumikas tayo o maghanda tayo, gumawa tayo ng mga aksyon para mabawasan yung damages na yun, ay gawin po natin. At yan po yung ating paalala. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.